Nung kasi sa FB, kailangan meron kang maraming followers. Yung videos mo dapat maraming views para magkaroon ka ng $0.2. Diba? One time, may nag-message sa akin. Nag-comment muna siya sa aking post sa FB and then nag-message siya. Naintindihan ko naman, isa siyang concerned citizen. At dahil alam ko naman na concern yung person, nag-thank you na lang ako. Pero sa isip-isip ko, hindi naman yun yung priority ko. Kasi nag-screenshot pa siya ng rules ng FB, yung guidelines na bawal ang ganito ganon. Ako kasi at saka yung mga kagaya ko, mas priority ko yung social media na magbibigay sa akin agad ng commission, ng earnings, ng pera. Mukhang pera ako eh. So, hindi ko na lang sinabi sa kanya, mukha akong pera kaya ganito ganon. Pero sa mga kagaya ko, alam ko maintindihan nila ako na bakit pro yung content ko may paninda, nagtitinda, diba? Siyempre, ini-extend natin yung post natin, yung affiliate videos natin sa Instagram o kaya sa FB, diba? Para sakali na meron pa tayong mabenta doon. Nagbabakasakali tayo na yung mga viewers natin doon, magustuhan yung product na binibenta natin at bibili sila. Diba? So, yun na nga. So, yun. Although, umaasa naman ako na someday ma-monetize din yung aking account sa FB, pero mas priority ko yung kikita ako agad. Nung kasi sa FB, kailangan meron kang maraming followers. Yung videos mo dapat maraming views para magkaroon ka ng $0.2. Diba? Pero sa pag-affiliate, kahit konti lang yung views mo, kahit 50 lang yung views mo, basta may bumili, may pera ka na, may earnings ka na, may commission ka na, diba? Kaya nga mas priority ko ang pag-affiliate dito sa TikTok. Kaysa naman sayangin ko yung oras ko sa paggawa ng content na hindi naman ako kikita, diba? Baka nga mas kailangan pa ng tao yung ipopromote kong product kaysa dun sa content na gagawin ko. Kung priority ko ang paggawa lang ng vlogs, ng content, walang kwenta, di ba? Di magbenta na lang ako. Makakatulong pa ako, di ba? Makakatulong pa ako kasi nagbenta ko ng product na useful. At saka malay mo, di ba? Yung mga binibenta mo, yung mga product na ginawan mo ng video, kailangan pala nung isang tao na nakapanood. O kaya, yun pala yung hinahanap ng isang tao na nakapanood ng videos mo, di ba? Okay lang sana kung may matutunan yung mga tao dun sa content mo, sa video mo. Kung wala, sasayaw-sayaw ka lang, hindi naman nakakatawa o nakakatuwa, hindi ka na nga nakatulong, nambwisit ka pa ng madlang people of the Philippines, di ba? I'm sure na kayong mga affiliate, may mga kakilala din kayo or ibang friends sa FB na nagtataka bakit ba ang taong ito na lahat na lang ng videos, nagtitinda o nagbebenta. Pero anyways, intindihin natin kasi hindi lahat ng person sa FB naiintindihan. May mga tao din sa FB na walang TikTok app. Kaya hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa TikTok. Kasi nga, di ba? Ang alam lang natin, ang TikTok app ay para sa mga teenager na nagpapakyut, sumasayaw at kung ano-ano pa. So yun.